katotohanan, katarungan, kakampi may pag-iintindihan. Kakampi, 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 kakampi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. The BBC in London goes direct to the Raja Broadcasting Network, DZRJ, 8:10 a.m. with a live news update. The Ethiopian Prime Minister has described a recent outbreak of ethnic and religious violence as an evil act that had saddened everyone. Abiy Ahmed said 86 people were killed in last month's attacks in the Oromia region. The violence began after an influential activist and media owner, Jawhar Mohammed, accused the government of endangering his life by removing his bodyguards. An apparent argument over politics at a Hong Kong shopping mall ended in bloodshed after a man attacked a group of people with a knife and bit off the ear of a local pro-democracy politician. An angry crowd restrained and beat the attacker, who spoke Mandarin, the language of mainland China. The founder of the Chinese smartphone maker Smartisan has had severe restrictions placed on his lifestyle because of a debt dispute with a contractor. A court barred Lua Yonghuao from taking flights or spending money on luxury hotels or golf courses. He is still allowed to travel by train and ship as long as it's in standard class. The British racing driver Lewis Hamilton is hoping to win the Formula One world title in the US Grand Prix, which is taking place in Texas. A sixth title would bolster Hamilton's claim to be the best driver of his generation. We get more now from Warren Bull. The 2019 Formula One season has seen the rise of some very talented young drivers who've threatened to break the established order. But as the racing reaches its final stages, there's a familiar look to the standings. Once again, Lewis Hamilton is the runaway leader of the Drivers' Championship, and he needs only 4 points in Austin, Texas, to guarantee the 2019 title. Unless he puts in an uncharacteristically poor performance, the 34-year-old is almost certain to win his 6th world title. That would place him second in the all-time F1 standings, just behind Michael Schumacher. That's the latest BBC World News. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 a.m. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire. Dito sa DZRJ 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tinan mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita
impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito pong muli si Percy Lapid para po sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa bayan po napapanood tayo sa channel 224 ng Sky Cable. At sa mga gumagamit po ng TV Plus at digital boxes. Nasusundan din po tayo sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming sa Facebook. At sa mga nais magbigay ng reaksyon sa gawing kanan po ng ating live streaming, meron po chat room kung saan maaaring itype ang inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, meron din po tayong mga landline at text line dito po sa ating himpilan na maaari pong tawagan at ipadala ang inyong mga reaksyon. Bueno, mga kaibigan, tayo po ay magsisimula na. No? May mga nakikita kayo sa mga nanonood sa atin ngayon, mga kaibigan. May mga kasama tayo na dumating po dito sa ating studio at sila po ay mga kasamahan natin doon sa grupong Lapid Fire, Tropang Lapid Fire. Ang katotohanan, lahat sila matagal ng sumusubaybay sa ating programa at pag kami mga okasyon, magkakasama ho kami, di ba? Lalo na pinakahuli yung dumating si Arlene Tanyedo Varias, yung ating pong katropa doon sa Amsterdam, naka-base. At saka yung kanyang husband na si Ramon sa the Netherlands. Bueno, mga kaibigan, nakikita nyo sila mamaya, kakausapin natin sila. Alam po ninyo, meron silang sadya dito sa ating ngayong gabi. Kaya sila nandito. Ito sadya nila. Para dalhin ito. Ito, regalo nila sa atin, mga kaibigan. Mula po sa Tropang Lapid Fire. Alamin ko lang sino mga pasasalamatan natin dito. Ang pagkakaalam ko, nag-contribution sila, mga kaibigan, para may magamit tayo dito sa ating programa. Ito, bagong-bago na laptop. Donated by Tropang Lapid Fire. Ayan. Dito sa gawing kaliwa natin, lumaya na po si Laila de Lima. Kaya lang, nangayayat. Tsaka lumiit yata. Kasi may balabal Mga kaibigan, katabi ko ngayon, si Susana de los Santos, ang ating katropa. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga katropa. Yan. Sa kanya naman nung gawing kaliwa, naririnig nyo rin, madalas natin nababanggit. Katropa nating si Carmela Torres Balcos. Magandang gabi po lahat ng nanonood sa Facebook at sa radyo nakikinig. Maganda, boses ni Carmela. Pwedeng pang yan, pang radyo. At doon po naman sa kaliwa ni Katropang Carmela, ito matagal na talaga. Si Kaani Flormata Saludes. Magandang gabi po, Kaani. Magandang gabi, mga solid na katropang Lapid Fire. Yan, lapit po kayo. At hindi mo kayo anuin ng mic.
Magandang gabi po, mga solid rapid fire. Eh, siyempre, napapanood tayo ngayon ni Kaenyang Mina. Sigurado ho, ano. Kaenyang. Matalik ko magkaibigan niya, si Kaani, tsaka si Kaenyang. Ngayon, ito, nag-contribution sila. Hindi ko alam kung para saan to eh. Hindi ko naman birthday ngayon eh. Birthday ko noong Marso pa eh. Next year pa ulit ang birthday ko. Hindi. Parang ano na rin ho ito. Celebration. Ano. Gusto naming ibalita sa inyo, hindi naman sa nagyayabang kami. Ang kalendaryo namin sa bahay, taon-taon bago. Hindi sa nagyayabang kami. Kasi po, ngayon ko lang nalaman, bihira kong masilip yung ating Lapid Fire sa YouTube. Nalaman po natin ito kay Aurelia Manligues, yung isa sa nakikinig sa atin. Matagal na sumusubaybay sa atin. Pinadala niya sa akin yung kopya, in-screenshot niya yung YouTube account ng Lapid Fire. Alam po ninyo, gusto naming ibalita sa inyo dahil nagagala kami at papasalamatan din po namin kayo dahil ang views po umaabot na sa 8,370,000 plus ang views natin, mga kaibigan. At siyempre, noong nakaraan less than 30,000 yung subscriber mga kaibigan Siguro lumaki na ho ngayon yan, tumaas na. At gusto namin sabihin sa inyo na itong account na ito na meron na pong 8,370,000 plus na views sa YouTube na Lapid Fire, mga kaibigan, ito po, hindi ho ito ipinropaganda. Katunayan bihira nating mabanggit ang YouTube, di ba, na napapanood tayo. Kasi ina-upload ang program natin sa YouTube after the program na ho pagkatapos na ng ating programa. Hindi ho hindi ho yan kasi anong tawag doon? Real time. Ngayon, nagpapasalamat ho kami sa lahat ng naabot ng ating palatuntunan. Siyempre, malaki ang naitulong dyan ng tropang Lapid Fire, mga kaibigan. At ito mga, sa palagay ko, napakarami sa mga nakikinig dyan, sa bilang ng mga nanonood na yan, ang nasa abroad na mga kababayan natin. Yun ang dahilan kung bakit ayaw nating lisanin itong oras na ito sapagkat marami ang nag-aabang sa atin sa ibang bansa. At hindi ho katulad dito nung ibang mga nakikita ninyo sa Facebook na bigla na lamang lumalabas dun sa inyong Facebook, hindi ba? Kasi yun, meron silang ginagamit na sistema dyan nagbabayad sila ng mga taong magkakalat nung kanilang programa. Yung programa po natin, ang ipinagmamalaki natin, hindi po namin ginamitan ng ganyan dahil wala kaming pambayad. Hindi ba? Unang-una, wala kaming pambayad. Yung mga may pambayad na programa na gusto nilang pasikatin yung programa nila, ayun ang ginagawa nila. Kaya kayo, makakakita kayo ng mga program-program, nakikialam sa buhay ng may buhay. Ang daming problema ng bansa natin, ang pinagawa yan, yung dapat na inaayos ng barangay, dinadala nila sa media, di ba? Para mabuyang-yang yung istorya ng mga buhay nila kahit nakakahiya, di ba? Kinakaladkad nila sa publiko. Gusto nilang gawing problema ng bansa, pati yung problema nilang mga sa pamilya. Parang sa magkakapatid na balik tayo dito, sa YouTube. Hindi ho namin ginamitan yan ng ganyan, ng mga gimmick, katarantaduhan, mga kaibigan, para lang masabi, nag-trending kami. Ito ay natural. At inumpisahan lang yung account na yan sa YouTube
nitong Mayo, Ani, ka Susan at saka katropang Carmela. Mayo lang ito eh. Anong buwan lang tayo ngayon? June, July, August, September, October. 6 months lang ho yan, mga kaibigan. At ang kaibahan po kasi sa YouTube, mga kaibigan, para mag-register yung views, alam ba, binuksan mo yun. Kahit na binuksan mo yung video, mga kaibigan, hindi pa ho magre-register na view, hindi pa mabibilang yun. Kung hindi mo tatapusin yung pinanood mo. Pag tinapos mo at saka lamang siya, magre-register. At mapapabilang ka dun sa number of views. Hindi katulad sa Facebook, basta't pinindot ho yun, lumabas, at pagkatapos umalis na siya, sinara niya na ulit, counted yun. Minsan nga, alam ko, pagka nadaanan mo lang, nabibilang na eh. Ibig sabihin, mas accurate ang views sa YouTube kaysa po sa Facebook. Ngayon, naniniwala na ho ako na talagang marami sa mga kababayan natin sa abroad ang nakikinig sa programa natin. Katunayan ho, nung isang beses, ewan ko kung nabanggit na natin ito mga kaibigan di ba may isang veteran journalist na nag-message sa atin. Umuwi siya ron sa Washington, mga kaibigan, nalaman niya, pagdating niya ron, sabi niya sa atin, hindi siya makapaniwala na napakarami ang sumusubaybay sa programa natin doon sa Amerika. Kasi yung kaibigan natin journalist, kilala niya yung mga legitimate na Filipino organization sa Amerika Yung mga lehitimo talaga na may mga miyembro. Sabi niya, ito isa sa pinakamalaking grupo sa Washington, sa Virginia, nakabase sa Virginia. Sila yung mga retired na professionals at saka mga galing sa serbisyo sa armed forces ng US, mga nurse, mga doktor, yan, mga professionals, mga kaibigan. Pinabati niya sa akin, may organization sila doon. Ngayon ako naniniwala na totoo yun, sapagkat hindi ho aabot ng ganong kalaki ang views namin kung hindi totoo, mga kaibigan. At hindi ho kami gumagawa ng nag-e-employ o gumagamit ng ibang pamamaraan para lang ipagduldulan namin ang aming programa, mga kaibigan. At dahil po dyan, nagpapasalamat po kami. Siyempre, lalo-lalo na dito sa ating himpilan na nagbigay ng pagkakataon na maipagpatuloy natin ito pong lapid fire sa Himpapawid. Mga kaibigan, baka may dadagdag kayo. Susana, pwede bang malaman kung sino mga salarin na nag-contribution para makabili nitong to kasi pinagmamalaki ko ito. Alam nyo, hindi importante naman kung ano halaga nung binigay sa iyo, kung hindi yung pagpapahalaga ang mas mahalaga. Hindi o ba? Pwede bang basahin mo sino yung mga katropa nating para po sa ating mga katropa tumugon sa proyekto, hindi rin po magiging successful kung hindi po dahil din sa kanila. Nagpapasalamat po kami kina George Beichong ng Japan. Tokyo, Japan. Mga katropa ho natin, ito'y exclusive sa katropang Lapid Fire. Joel Diaz ng Italy. Rosita Buenos DC. Dias, Joel Diaz. Rosita DC ng Pilipinas. Carolina Luge ng Italy. Maita Basilio ng Spain. Gina Ginang ng Philippines. Ella Albiar ng Ba si Pilipinas. Gina? Oo. Magdalena Dumlao ng Pilipinas.
Carmela Basidada. Torres Balcos ng Pilipinas at Jundi Valencia ng Pilipinas. At syempre, kay Arlene Tañedo Barrias ng Amsterdam, the Netherlands. Yan. Pwede ka newscaster, ha? Pagka gagawa tayong segment, ha? Si Susana gagamitin natin yan. Oh. Maraming salamat po ha, sa katropang Lapid Fire natin. Alam nyo, marami kaming pinaplano, pero hanggang ngayon plano pa rin. Pero ano yan, matutuloy din yan. Kasi magaganda naman ang adhikain namin eh. Hindi naman namin binuutong grupong ito para mamerwisyo kami sa iba. O kaya gamitin, makisali sa fake news. Hindi eh. Nagtayo kami ng grupo para magkaroon ng isang mabuting layunin. Di ba? O yun ang tinatawag na camaraderie. Di ba? Pagsasama-sama sa mabuting layunin. O, yung mga proyektong iniisip, pati sila Arlene, nag-iisip ng nagsasuggest ng mga proyekto, puro sa ikabubuti ho eh. Hindi ho kami nagpaplanong pasukin namin yung bangko. Yung Central Bank, di ba? Pinaplano namin, magagawa natin na kontribusyon sa ating lipunan para sa ating bansa, sa ating kapwa. Yun lang ho ang intensyon namin, mga kaibigan. Sabi nga nung nag-aaral si Lito Lapid, tinanong sila nung teacher, o ikaw, Juan, ano gusto mo maging paglaki mo? Ma'am, gusto ko maging doktor. Bakit? Para ho makatulong sa kapwa. Tinanong yung isa, ikaw, Pedro, ano gusto mo maging paglaki mo? Ma'am, gusto ko maging abogado para makatulong sa kapwa. Puro ganun eh. Ikaw naman, Juan. Ay, naku, ma'am, gusto ko maging nurse para makatulong sa kapwa. O ikaw naman, Lito Lapid. Sabi, ma'am, gusto ko maging kapwa. Kaya yun, siya tinutulungan natin eh. Pagka nasa Senado, di ba? Nasa gobyerno. Bueno, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, at meron tayong mga pag-uusapan ngayong gabing issue, sa pagbabalik po yan ng Lapid Fire pagkatapos po ng ilang mahalagang mensahe mula sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Attention, all music lovers. Here's another Bistro RJ Legends Night coming up Wednesday, November 27, 8 p.m. at RJ Bistro Dusitani Hotel. Revive those warm memories in your hearts as you listen to Douglas Masuda do Elvis Presley, Inger Santamaria do Tom Jones, The green grass of home. Edwin Cando do Johnny Mathis, Janeline Borja as Brenda Lee, Rocking around the Christmas tree. Michael Cole as Freddie Mercury, AJ Hapor as Olivia Newton-John, and RJ as Paul McCartney. You think that people would have had enough of silly love songs? These local artists will pay tribute to 7 legends. So why don't you sing along, be happy, and be there with your friends? For reservations, call 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or visit us at www.facebook.com/RJ Bistro. See you there for another Bistro RJ Tribute to Legends Night, Wednesday, November 27, 8 p.m. RJ Bistro Dusitani Hotel. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid.
Bago ho tayo magpatuloy, mga kaibigan, meron hong birthday celebrator Nakilala na din nila kaani ni Katropang Carmela at saka ni Katropang Susana nung kami po ay magkasalo-salo kasama si Arlene, di ba? Nakilala nila naming lahat na kaharap namin personal ang kaibigan ni Arlene. Ang katotohanan, in-introduce niya sa atin, di ba? Birthday niya ngayon Babatiin lang natin, birthday ngayon nitong tinaguriang reyna ng mga lechon. Hindi ho si Dilima to, mga kaibigan. Reyna ng mga lechon. Iba, ito totoong lechon. Birthday, ni Milas Lechon. Sino ba yan? Si Milagros Cesario Mendoza. Siya po ang may birthday ngayong araw na ito. At dahil birthday niya ngayon, siyempre, binabati namin siya, si Arlene, bumabati sa kanya, kami na rin po sa Tropang Lapid Fire. At dahil birthday niya ngayon, narito po ang aming pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday ulit kay Mila Mendoza ng Milas Lechon. Ngayon, tatanong ko sa inyo, ano sa Kapampangan yung walang kwenta? Ha? Walang kwenta? Di ba Lito Lapid? Lito Lapid. Oo nga pala. Ano sa Kapampangan yung African swine flu? Sa Kapampangan. Ano sa Kapampangan yun? African swine flu. Di ba uso ngayon yan? May mga sakit yung baboy. Mga kaibigan. Ano sa Kapampangan yun? Hindi Drilon, ha? Ay, Ano ba nasabi ko? Ano sa Kapampangan? Alam mo kung ano sa Kapampangan? Ano? Mekeni. Anak ng baka mga kaibigan. Ayan inilabas na ng ano yan? FDA ba yan? Food and Drug Administration. Na positive, mga kaibigan, yung kanilang pagsusuri doon sa mga produkto ng Mekeni. Mekeni pala yun. Oo. Di ba tinanggal sa merkado yan? Kaya pala tinanggal yan, pinalitan ng pangalan. Ginawang Pampangas Best. Hindi, biro lang mga kaibigan. Lintik na buhay ito. Ano ba mangyayari pag nakain ng tao yung baboy? Hindi, masama yun Di ba may labag sa yun? Sa batas ng Diyos yun? Parang double dead. Double dead na yun Mga kaibigan napakawalang hiya naman yung Mekeni na yan. Sipin mo. Mga na yan, botya na yan Kung tutuusin mo yung mga baboy may sakit tapos ginawa nilang tosino, ginawa lang gunisa, etc. Mga kaibigan. Ano yan, basta ganyan lang? Paano gagawin dyan? Nakita mo naman ang ang packaging ng Mekeni. Kumbaga sa restaurant ito, karinderya yun
Di ba? Yung plastic yata nito, mga kaibigan wala yatang yung makina na talagang nagpo-proseso, di ba? Pipitsugin yung mga balutan Manual sila. Ang pangit, di ba? Manual yung gawa nila. Sipin mo yan. Ngayon, natuklasan. Paano yan kung ngayon, hindi pa natin alam kung ano ang pwedeng idulot na sakit niyan sa mga nakakain yan. Alam mo naman yan, medyo mura yan Medyo mura yan, affordable yan para dun sa mga kababayan nating hindi naman malaki ang income, di ba? Pagkatapos, hindi pa lang natutuklasan kung ano magiging masamang epekto niyan sa mga nakakain niya, sa kalusugan ng mga nakakain po niyan. Di ba? Ganun naman ang siyensya. Sa umpisa, hindi naman nila nalalaman yan Matagal na. Meron na mga namatay kahit sa mga iba't ibang epidemya, di ba? Tsaka lang tayo nagkakaroon ng scientific explanation pagka meron ng mga namatay o kaya nagkasakit ng halimbawa, tubuan ka ng cancer ng mga kwan, di ba? Mga kaibigan. Kaya yung pagkain nga daw ng, yung bituka ng baboy, yung chicharong bulaklak, yung bulaklak. Hindi ba, gustong-gusto pa naman natin dyan na parte, yung may kulani. Parang cancer pala yun Para mo palang kinakain yung cancer ng baboy Di ba? Pagka kumain ka ng kulani, mantakin ninyo yan, mga kaibigan. Ano gagawin ng pamahalaan dyan? Basta ganyan lang? Wala bang accountability yan? Alam nila yan Alam nila, nung ibenta nila yan, may sakit yan Nanloloko sila ng publiko, wala silang pakialam, maperwisyo, magkasakit yung mga tao. Oo, dapat talaga ipasara yan. Di ba, mga kaibigan? Ano gagawin dyan? Di ba? Kung yung mga nagtitinda ng mga kakanin dyan di ba, minsan nagpapasikat yung mga mayor. Hulihin na niya yan. Yan na niya, may yan. Pinagmumula ng yung sakit sa atay. Hepa. Mga kaibigan. Ito, baka hindi lang hepa makuha mo rito. Sa African swine flu. Sa Kapampangan, may Kenny. Kaya pala, yun ang kinapitan ng swine flu. Kasi sabi, may Kenny. Di ba yung may Kenny, halika rito. Tinawag yung yung sakit para pumunta ron sa product. May Kenny. Mga kaibigan, no? At saka ang bagal ng resulta. Kailan pa yun? Noong 1 linggo pang mahigit yun Ngayon lang nila nirelease yung Ngayon lang nilabas. Paano kung may mga nakakain yan? Alam mo naman sa mga nagugutom, iisipin pa ba nila kung may, may African swine flu yan? Kung pinamigay, kasi tinanggal nila sa merkado. Alangan na may tago nila, ebidensya sa kanila yan. Siyempre, ang gagawin niyan, didispatchahin nila kagad yan. Tapos, pinakain ulit sa baboy. Nahawa na naman ulit yung baboy. Hindi ba sinasabi, nagsimula yung African swine flu doon sa sa mga pagkain, Nakukuha sa ospital. eroplano. Tsaka sa ospital daw. Nagbibiyahe, di ba? Yung lumipat nagpalipat-lipat hanggang sa kasi ultimo yung mga natitirang pagkain sa eroplano, pagbalik dito, ginagawa yatang kaning baboy. Nakain naman ng baboy dito. Kaya kumalat naman daw yung sakit na yan. Yun ang balita natin. Hindi lang kumpirmado. Pero isa sinasabi nilang possible na pinanggalingan. Kung ba't kumalat dito yung sakit na yan, mga kaibigan. Paano kung ganun? Di ba tinanggal sa merkado? Ngayon, sasabihin nila positive. Dapat kinumpis ka nila.
Immediately, nung nagduda sila, teka, may ano to contaminated ito kumpiskahin muna lahat. Di ba yung mga botya nga yung mga baboy nga, kahit na hindi botya, nakita nila medyo hindi maganda ang pagkakasalansan. Kinukumpiska nila dahil marumi. Ba't yun hindi nila kinumpiska? Ano yun, pinabayan nila, i-withdraw ng Mekeni, ng pabrika ng Mekeni sa mga tindahan. Dapat yung gobyerno ang kumumpiska niyan. Paano ngayon kung na-i-distribute na yan? Di ba, pinamigay. Kasi madaling dispatchayin yan pakain mo na sa tao. Lahat kakainin, kawawa naman yung mga tao pag nagugutom na. Di ba? Lalo, libre ito. Kakainin talaga. Lalo ngayon, bubuwisan pa yung asin. Pagkakataon na nila makakain ng libre. Na mamantikaan yung uso nila. Ito'y, tosino. Burong babi. Burong baboy yan, tosino, di ba? Pagkatapos, langgunisa. May mga hampa yata yan. Di ba? Maraming klaseng sila. Lahat ng produkto, mga kaibigan. Pagka yan, nakain ng iba. Okay, pinakain ulit sa hayop. Di, masasalin yan. Mahahawa. Daming mahahawa. Di ba? Ang dapat dyan in-isolate kagad yung mga produkto na yun Sinamsam. Di ba? Pagkatapos pinasunog nila. Pinasunog, pinalibing. Hindi, pinabayan nilang Kumalat. Tapos ngayon, ilalabas nila, positive pala. Meron ding rito, meron ding kapabayaan ang gobyerno natin, mga kaibigan. Masyadong mababagal ang kilos. Kamukha nung mga kababayan nating apektado ngayon dyan sa kalamidad, di ba? Isipin ninyo, walang kumikilos. Nakita ka ba ng gobyernong gano'n? Walang nagdadala ng tulong sa kanila. Sinasabi nila meron. Bakit yung mga tao nagkalat sa lansangan? Nag-aabang. May mga karatula. Nagsusumamo, na maabutan sila kahit papano. Dahil gutom na sila, hindi. Paano ka nga naman kikilos? Wala na yung mga ari-arian ninyo. Hindi ba? Paano kayo? Iiwan mo yung anak mo. Maghahanap ka ng kakainin. Paano gagawin? Ano bang klaseng ito? Ito mga napagkukuha ni Presidente Duterte ito sa DSWD. Di ba? Ano pa? Yung mga nagpapanggap na marami silang natutulungan. Di ba? Malasakit. Ano pa? Sweepy steak. Hindi ba dapat kumikilos yan? Kasi ang niyan ang trust niyan yung si Pacquiao wala. Di ba? Namudbud pa siya ng pera sa... namimigay ng pera doon sa... Ilo-ilo ba yun? Namigay ng tig 1,000. Mga kaibigan. Ngayon, itong mga... Wala ang bagal kumilos. Dito parang mga parang orchestra. Kailangan may kumukumpas. May conductor. Merong queuing Walang kusang Wala Meron bang gobyernong ganon? Hindi gumagana yun. Di ba? Dapat gumagana ang mga ahensya ng gobyerno. Kaya nandito ang presidente, kaya may utos siya, kaya wala. Dapat gampanan. Maliban na lang, kung meron nagsasabi sa kanila, hoy, wala mo nang kikilo sa inyo. Antayin nyo pagdating ko. Para masolo ko yung na yan. Yung malasakit center, yung publicity riyan. Parang takot sila na Hindi mo maintindihan hindi ba kung sa totoo lang nandito na ba si Presidente Duterte? Wala pa. Pero hindi sila dumalo ron sa isang event ng ASEAN. Marami ang hindi dumalo sapagkat hindi raw po dumating doon si Trump.
nagpadala lang ng kinatawan. Kaya nagparang binoykot yung isang event na dapat inaasahan nila si Trump ang mangunguna doon sa isang event ng ASEAN. Mga kaibigan, kung ako si Presidente Duterte, pag uwi ko dito, pagsisisibakin ko lahat yan. Pag hindi niya ginawa yan, abay, mga kaibigan, ano inaasahan natin ngayon? Di ba? Sa gobyerno, laging ganyan, mga kaibigan. Yan, kitang-kita mo ng inutil DILG. O ba't di kayo ngayon magsalita? Pero pag may minura si Presidente Duterte, nakakandara pa ang mga damuho Ang iingay May kanya-kanyang press release May kanya-kanyang press conference. Nagsasalita para durugin yung nakakagalitan ni Presidente Duterte, nakakaaway. Di ba? Pero pagdating sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin, nasan kayo? Ba't di kayo ngayon magsipag-press release? Di ba? Ano ang ginawa ninyo para yung mga kababayan nating sinalanta ng nitong lindol, mga kaibigan, na perwisyo, walang matiran, walang makain, nag-aabang ng palimos, diyan sa karsada, diyan sa Mindanao, sa Cotabato. Hindi ho ba, mga kaibigan? Ano gagawin nyo diyan? Natitiis nyo yan? Naaatim nyo na mangyari yan dun sa mga kababayan nyo? Anong klaseng mga tao ito? Mga kaibigan, wala na kayong atay, wala kayong puso. Di ba? Wala kayong abdo. Wala Lahat wala. Lahat wala. Mga nakaw meron. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayo hindi makausap. Di ba? Ngayon. Mga hindoropot. Mga kaibigan, Tapos, ang gusto ngayon, lahat ng makakapinsala sa mahihirap, yun ang naiisip Tingnan ninyo yung Department of Health, may isang gagor yan. Pinag-aaralan daw nila, buwisan naman yung mga pagkain na may asin. Halos lahat naman ng mga produktong processed foods, di ba? Dilata. Lahat ng malapit sa sikmura ng mahirap, yun ang may asin Ultimong noodles Di ba? Ang daming ang asin yan, kaya maalat yan Kaya kahit na 5 kayo, makakain dun Di ba? Kasi dadamihan mo tubig. Yan lang ang ma-afford Yung mga tuyo. Sabi nga natin, yung mga mahihirap talaga, yung mga kargador sa pier. Isang tuyo lang ang ulam. Isang bandihadong kanin. Konting kamatis. Nagpapakabusog na lang sa isang pirasong tuyo. Pagkatapos bubuwisan mo yan, saan kaya humugot ng karunungang itim itong official na ito? Isang official undersecretary sa Department of Health, mga kaibigan. Ginamit pa nila na sangkalan na sila'y nagmamalasakit. Kunyari, sa mga mahihirap, baka raw magkasakit. Kasi yan daw maalat, pinagmumula ng sakit yan. Hindi yun ang solusyon, yung buwisan mo. Ang solusyon, ituro mo. Wala naman kayong orientation na ginagawa Puro sa media lang kayo nagpupunta. Lahat ba nung pinuntahan ninyong nag-interview sa inyo, masama ang maalat? Lahat ba nakapakinig?
lahat ba nung buong bansa ba nakapanood sa inyo? Nalaman ba yung sinabi ninyo kung ano masamang epekto ng pagkain na maalat? Kundi gago ito mga ito. Ito mga nag-aral to ha. Mga kaibigan, kaya yan, yung sinasabi natin, yung edukasyon, pundasyon yan eh. Mahalaga yan na pundasyon para sa tao, mga kaibigan. Pero hindi ho garantiya, lalo ngayon, napepeke mga diploma. Nababayaran ng eskwela. Kasi ang importante lang yan, lalo sa private school. Hindi naman yung hindi naman yung ikaw pumapasok. Ang importante, pumapasok yung pera. Ha? Lagi kang bayad. Kahit absent ka, basta bayad ka. Kaya ang mga nagsisipagtapos ngayon, pagpatawad ninyo, mga kaibigan. Ha? Mas marunong pa yung mga nagtapos ng elementarya nung araw eh. Yung isa sa mga nagtapos ng kolehiyo ngayon eh. Sa totoo lang, mga kaibigan. Ngayon, nasan ba ako? Umaba yung diskurso ko eh. Doon sa DOH. Diba? Yung damuhong yun. Sino ba yun? Akala, walang effective na na-introduce man lang. Doon ako nagtataka sa administrasyon ni Presidente Duterte, pinagluluno ko siya. Pag kami kaaway, doon naglalabasan itong mga to. Pag kami nakagalit, di ba? May kinagalitan si Presidente. Lalo na sasabihin, dilawan. Naku, nag-uunahan yan. Mga kaibigan, makapagpakita ng loyalty. Di ba? Oh. Pero eto na po ang sitwasyon eh. Kundi gagot kalahati itong nakaisip nito, isinasangkalan yung kunya-kunyariang malasakit sa kalusugan ng tao, pero ang solusyon niya, buwis. Nakita ninyo ang maskara? Ang maskara, masama. Ha? Yung asin. Ba't mo bubuwisan? Parang sigarilyo. Masama sa kalusugan, buwisan yan. Yung ba solusyon doon? Hindi. Pasara mo yung yung pabrika. Ipagbawal mo ang pagtitinda, parang shabu. Sabi mo, masama yan sa kalusugan. O di ba bawal pati magbenta? Di ba bawal? Dapat lahat ng masama sa kalusugan, ibawal nyo pagbebenta. Ba't buwis ang solusyon na ginagawa ninyo? O ngayon, ang talagang solusyon, halimbawa, magtatag kayo ng programa na talagang maipaparating ninyo sa publiko na maiintindihan nila kung ano ang panganib sa kalusugan nung sinasabi ninyong asin. Hindi tax, hindi pagpapataw ng buwis ang kailangan dyan. Oh, sasabihin ninyo, hindi naman kayo mabubuwisan eh. Yung mga, yung mga manufacturer, mga dilata, may mga asin yan eh. Oh, mga kaibigan, oo nga, pero mamahalan nila yan. Gagamitin din nilang dahilan, kamukha nyo, gagamitin din nilang dahilan, yung pagtataas ng pagbenta sa produkto, dahil sa ipinataw na buwis. Sino lagi talo? Taong bayan. Kasi yung pinataw niyong buwis, sa mamamayan din nila kukunin. At ang masama, pagdating sa bayaran ng buwis, hindi na, sino pa nakakaalam? Kung yun talagang nakolekta nilang buwis na siningil nila, doon sa mga naibenta nilang produkto, binayad din nila sa gobyerno. Yun ang masama eh. Wala tayong siguradong ron eh. Walang makapagpakita na talagang may effective na pamamaraan ng gobyerno para
masingil. Katulad yung train law. Yung pinataw nila. Di ba? Ano ang ano nyo? Ano ang naipakita na ba ninyo na naging effective yung train? O nagpayaman lang kayo ng mga mayayaman? Ang nangyari, yumayaman lang yung mga manufacturer. Pinagtutulungan itong mga mahihirap na pagsamantalahan. Mga kaibigan, ano talagang dapat na solusyon? Kung talagang may malasakit yan DOH, eto hindi ba sa eskwela, yung mga nag-aaral, merong subject sila, may araw na meron silang physical education? Hindi ba? Yung parang PE nila. Di dyan nyo isali, gumawa kayo ng lecture simula sa pagkabata. Malaman nila kung paano ang tamang pangangalaga sa kalusugan nila. Di ba? Sa elementary, ano yung abot ng alam nila na pwede ninyong ituro sa kanila, na maintindihan kayo? Pagdating ng high school, tuloy pa rin yun. Ibang level naman. Hindi ba? Sa college, alam na nila. Hindi na kailangan ituro sa kanila. Hindi ba? Kundi mga gago ito, hindi nyo ba naisip yun? Pinagsasaksakan nga nung iba ibalik daw, iturong muli yung relihiyon sa mga eskwelahan. Hindi pwede yun. Lalabag yun sa konstitusyon. Kung sino mang gago nagpapanukala nun. Kasi dati ginawa na yan Nung maliit ako, inabot ko yan, elementary. Tinuturo yung Catholic religion sa elementary. Di ba tinutulan yan Tinanggal yun Mga kaibigan, nawala na yun Nung mag-martial yata, kaya lang nawala. Di ba? Mga kaibigan. Kasi hindi mo pwedeng ituro ang isa lang na reliyon dahil meron tayong separation of church and state. Hindi ba? Bakit mo ituturo yan? Sana kung sectarian school kayo, ituro nyo yan doon. At huwag kayong tatanggap na may ibang reliyon. Di ba? Wala. Basta may pambayad, tinatanggap nyo pero hindi nyo pwedeng ipilit. Di ba? Bakit mo ituturo? Gagastusan ng Estado? Yung pagtuturo ng reliyon na mamimili ka? Hindi pwede yun. Mga kaibigan. Ganun din Yung maganda, di ba katulad yung, kita mo, kailangan pa raw nilang isabatas para maibalik yung pagtuturo ng GMRC. Yung ba naman kailangan pa? Isang oras na raw yun. Mga kaibigan. Alam mo, pinalit pala rin sa GMRC. GCTA. Mga kaibigan, puro siraulo na tao rito sa Pilipinas, lalo na kung maghanap ka ng luko-luko talaga. At bawal ang tanga. Yung tanga, pag pinagbawal yan, siyempre, pag bawal yan, labag sa batas. Pag nilabag mo yung batas, huli ka. Sa gobyerno, marami ka mahuhuli. Mga kaibigan, magbabalik kami pagkatapos po ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang,
ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy tayo mga kaibigan, kasama natin ang mga katropang Lapid Fire natin. Sa akin pong gawing kaliwa para sa mga nanonood sa atin sa Channel 224 sa Sky Cable, sa mga gumagamit po ng digital box at saka ng TV Plus. At doon sa mga sumusubaybay sa atin sa ating pong live streaming sa FB. Sa gawing kaliwa ko po si Susana de los Santos. Sila po yung mga kasama natin sa tropang Lapid Fire. Carmela Torres Balcos at si Kaani Flormata Saludes. Ngayon, humahalinghing ako Narinig nyo ba? Yung halinghing? Oh. Nahawa ako doon sa... Ngayon, ito ho. Malungkot tignan ninyo. Kawawa naman. Ito dalawang mataas na dating opisyal ng Philippine Navy. Kawawa naman. Akalain ninyo, dahil sa maliit na halaga, 83,934 pesos. Noong anong taon ito? Mga kaibigan, 2006, wala nang value yung halagang yun, di ba? 83,934. Binabanggit ko sa inyo, ito kasi ang mga ebidensya ito kung gaano kawalang hiya at kawalang kahihiyan. Yan pong sandigan, hindi naman sandigan bayan yan Sandigan bayad, pag plunder, absuelto ng bayan. Ang tawag dyan, mga kaibigan. Akalain mo, yung halagang yon para nakawin. At dalawa sila, marami sila mga kaibigan, ito, dalawang dating mataas, mga general Ang katumbas sa ranggo ng Army, general. Ng Philippine Navy, kinumbik, hinatulan na sandigan bayan for malversation dahil sa hindi nila maliquidate yung pondo ng Naval Education and Training Center noong 2006. Sa desisyon nito kamakailan, October 25, nilabas yung desisyon. Alam nyo kung anong division? Notorious na ito. Second division ng Sandigan Bayan. Ang sabi, yun daw si former Rear Admiral. Isipin mo, Constancio Hardiniano Jr. at saka si Lieutenant Commander Manuel Jimena. Rear Admiral, ilang star yun? Dalawa. Di ba? O tatlo. Dalawang star, Rear Admiral. Pag tatlo, Vice Admiral Apat Chief of Staff na yun. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, eto mantakin ninyo. Halagang 83,934, hindi raw na-liquidate. Mga kaibigan, kung tutuusin ninyo, pwede nilang ibalik ito Papalitan lang nila Ililiquidate mo lang Di ba? Ibalik mo. Hindi nila, ewan ko kung bakit hindi nila ibinalik. Siguro hindi nila talaga ninakaw. Mga kaibigan.
Para magnakaw sila, ba't naman sila magnanakaw ng ganyan? Nung panahon na yun maraming magnanakaw. Ang lalaki na ng mga ninanakaw, mga kaibigan. At ito raw, 83,934, kasama ito doon sa 343,297 worth of cash advances. Isipin mo, cash advance, pwede mong i-replenish yun Pwede mo na lang bayaran Kahit yung buong 300,000 na yun Ilan silang akusado rito? Hindi lang naman sila may inabsuelto rito mga kaibigan na mga kasama. Talagang walang hiya itong Sandigan Bayan, Nung isang araw, hindi ba inabsuelto nila yung mga Euro General? Yun ang tibay ng ebidensya. Nahuli yung mga yun sa Europe. Kaya sila inuli, hindi deklarado yung mga perang ibinao nila. Sila'y dadalo sa Russia para doon sa meeting ng Interpol. Di ba nahuli sila? Ibig sabihin, kaya sila inuli, may ebidensya sa kanila, sa ibang bansa. Ngayon dito, ang sabi nila, mga kaibigan, hindi raw napatunayan ng COA kung paano dapat gastusin yung pera. Ba't doon kayo pumunta? Paano yung kaso na nagbabawal kang magbitbit, maglabas at magpasok ng higit sa pinapayagang amount ng pera? Halimbawa, $10,000, kailangan ideklara mo na. Para sa international law yan, mga kaibigan. Ginagalang lahat yan. Kaya nga, ipinatupad sa kanila yung batas, sinuli sila. Ipinapatupad nila yung batas na yun. Dito sa ating, ganun din. Bakit hindi yun sila hinatulan doon? Number 1. Number 2, saan nila kinuha yun? Magkano katumbas nun? Hindi naman $10,000 lang ang dala ng bawat isang general na yun Di ba? Daan-daan libo yata yung dolyares. Ang mga pamilya nila nagsya-shopping Mga kaibigan Isipin ninyo yan. Yun lang hindi nila maipaliwanag. Di ba yung asawa ni Lito Lapid, hinuli sa Las Vegas? Around $50,000 yata yung dala nun. Mga kaibigan, nakulong yun, nahatulan yun, convicted yun. Nakulong pa sa Amerika. Dahil sa ganyan, similar case. Isipin mo, binaliwala ng Sandigan Bayan yung saan nila kinuha yung pera. Yung pa lang, di nila ma-explain yun bakit doon sila tumakbo sa ipinresenta na yung tuntunin lang, yung policy lang sa paggamit ng intelligence fund kung paano gagastusin. Hindi yun ang question. Saan nila kinuha yung pera? Taxpayers' money yan. Pera yan ng taong bayan. Hindi nila pera yan. Pagkatapos ito, hindi lang kinulang yung ng 83,934. Hayop sa bilang hayop ito, mga kaibigan, di ho ba? Sukdo lang garapal na itong Sandigan Buhaya na to. Sana makapag-epila sa Supreme Court ito Yun lamang sa kaso ng Euro General versus People of the Philippines yan. Dapat may tumakbo sa Korte Suprema Paano yung pera? Hindi binabalik yung pera Di ba? Ito gusto nyong ipabalik. Hindi natin alam kung ba't hindi nila maibalik. Pero nasisiguro natin, kahit yung buong amount na 300,000 mahigit, kaya nilang isoli Kaya nilang palitan mga kaibigan.
Nakita ninyo ang kawalang katarungan. Alam nyo, yung pagnanakaw, maliit, malaki, okay yung parusahan mo eh. Pero kung nagpapalaya ka ng mandarambong, di ba yan yung sinasabi natin? Yung Sandigan Bayan mismo ang nag-i-encourage sa mga nasa gobyerno, walang kwentang kaso yung pagnanakaw. Basta't malaki. Magkakaproblema ka pag maliit ang ninakaw mo. Di ba yan ang sinasabi natin? Nagkakatotoo na lahat. At ngayon, gara paalam pa. Wala nang kinumbik na ito na nagnakaw ng malaki, ng dambong. Ang kinukumbik nila, yung wala. Yung pwedeng ayusin Mga kaibigan, pwedeng i-correct, pwedeng iwasto. Pero ginigipit nila. Mga kaibigan, tarantado rin itong COA na to. Mga kaibigan, ba't di nyo kinwestiyon yung pera? Nasaan? I-account nyo. Balik nyo yung pera. Nahuli sa inyo sa Europe Saan nyo dinala yung pera? Dapat ibalik nyo. Mga kaibigan, ito wala naman silang nakitang hawak nila yung pera, nahuli sila, hawak nila yung 98,000, nawawala doon sa 300,000. Wala naman ganun Wala tayong sinasabi na ang pagnanakaw, maliit, malaki, pareho yan Kaya lang, bakit ka nagpapalaya pagka malaki ninakaw, dambong? Di ba, noon pa natin ikinababahala yung ganyan at sinasabi natin na itong Sandigan Bayan, ang parang siya pa ang nag-uudyok sa mga nasa gobyerno, magnakaw kayo. Walang problema yan. Dahil sa kanilang mga desisyon. Bakit? Walang problema. Lakihan nyo. Pagdating sa amin ng kaso, maglagay kayo. Palalayain namin kayo. Pero pag ikaw nagnakaw ka ng maliit, siguradong wala kang panlagay sa amin. Pag nagkakaso ka sa amin, papakulong ka namin. Dahil di kami kikita sa iyo, damuho ka. Napakawalang yung mga maestrado nito, mga kaibigan. Di ba? Nako. Buti. Sana wag makakain ng mekay ni mga pamilya nito, mga walang yan ito. Tubuan na lang ng bukol sa... Kaya wag kayong magtaka pag ang pamilya ninyo tinubuan ng mga kung ano-ano sakit. Maaring hindi sa inyo tumubo. Pero tandaan ninyo, dedicated sa inyo yun. Mga walang hiya kayo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Dito naman sa immigration, Susana, Carmela, tsaka Kaani. Mantakin ninyo. Para na rin palang New Bilibid Prison. Dapat itong detention cell ng Bureau of Immigration, mga kaibigan, pahawak nyo na rin kay Sino ba yung nilagay sa NBP ngayon? Si Bantag. Ano na ba rango nun? Director. Director na tawag dyan Bucor Director siya Dapat ipailalim na rin dito kay Director Bantag, yung Bucor Director, itong detention cell
ng immigration, mga kaibigan. Alam ba ninyo nangyayari ngayon pala dyan? Natandaan ninyo yung mga inchik na huli? Mahigit 200 yan, 227 Chinese yan. Kailan lang yan? Mga ilang buwan na nakakaraan eh. Wala pang 2 buwan. Nagtatrabaho sila sa mga pogo, illegal. Diba? Hinuli. September yata yun. Ngayon, yung dyan sa 277 na yan, yung 243, napabalik na pala, na-deport na, pabalik sa China. Mga kaibigan. At bago pa man sila naibalik sa China, habang nandito sila, dyan sa BI detention, sa Bikutan, mga kaibigan, katakot-takot na pangungwarta ang ginawa sa kanila ng mga hayop na nandyan sa immigration. Ito di ba tayo nagagalit sa mga inchik? Hindi dahil sa sila'y inchik. Kung hindi, ayaw natin yung presence nila rito na hindi maayos ang pagpasok nila rito. Mga kaibigan, sapagkat makakaagaw sila ng pribileyo natin. Yun ang nangyayari dito. Sasakupin tayo, sila makikinabang, tapos itong mga nangangailangan Pilipino, hindi naman nila natutulungan. Nakita ninyo yung mga nagugutom. Pero itong mga inchik na to, privilege. Mga kaibigan, darating ang oras, yung mga, hindi na, baka pati yung pagpapagamot dito sa kanila maibigay na libre. Alam na natin ang alam na natin ang standard na pinaiiral dito sa Pilipinas, double standard. Second class citizen ang mga Pilipino sa sarili nilang bansa. Ngayon, nababaliwala ang paninindigan ng mga tao, ng mga mabubuting mamamayan, na nagmamahal sa bansa natin. Ipinakikipaglaban nila ang ating kasarinlan. May mga issue, tumatayo tayo laban sa ibang bansa. Pero lahat ng yan nababaliwala. Dahil sa kahayupan ng mga taong katulad nitong masisiba sa pera nang iniisip lang nila, sarili nila. Nawawala ng value. Yung paninindigan, kabayanihan, kahit no mga bayaning nakipaglaban para sa bansa natin, nabababoy mga kaibigan Sapagkat darating ang oras, pagtatawanan tayo. Kayo ba maninindigan puro kayo walang ya? Anong pinaglalaban nyo? Gago ba kayo? Diyos sa inyo, bigyan mo lang ng pera yung pulis Wala ka ng kaso anong pinaglalaban mo? Yun ang mangyayari. Nawawala ng balor. Mga kaibigan, nawawala ng bisa, ng halaga, ang ginawang kabayanihan ng mga ninuno natin, sila Rizal, Bonifacio, mga kaibigan, at pati sa kasalukuyang panahon, yung mga naninindigan at nagmamalasakit sa interes at kapakanan ng ating bansa, nagiging baliwala. Tingnan mo ginawa, nito mga hayop na ito dyan sa immigration. Di nakakulong doon. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ginawa. Eto iisa-isayin natin. Alam ba ninyo na para makapag-CR, yung mga detainee, hininga nila nitong warden, ang pangalan ng warden dyan sa BI detention cell
si Rami Car Kagiron. Alam nyo magkano singil pag mag-CCR? Ha? Mga kaibigan? Yung mga incheck. Bawat incheck, ha? 200 piso. Sipin mo. Nakakailang CR yan sa isang araw. Ha? Siguro, may presyo yan. Depende kung maliligo ka. Sana kung ano ka. Dudumi ka lang, walang ihi. Di ba? May ihi yan mga kaibigan Ngayon, eto hindi lang yan. Ang kahiyupang pinagagawa nitong warden na ito. Hindi pa kasama yung paghingi ng 15,000 para magkaroon ng makapag-avail sila ng espasyo na matutulugan. Yung ginagawa sa mga city jail. Pinababayaran yung tutulugan. O kada isang detainee yun. Ngayon, meron pang nagtayo ng parang grocery. Nagtayo sila ron, naka-display sa pasilyo, mga kaibigan. Alak, sigarilyo, at iba pang grocery items. Grocery. Walang sinabi yung tiyangge. Mga kaibigan, eto. Sino makapagsasabing ang droga? Hindi pwede. Kung lahat nagagawa alam naman po lahat na nagkaroon na dyan dati ng raid sa BI detention cell na yan. Pinag-utos sa mahigpit na pagbabawal sa paggamit ng cellphone. Pero ngayon, nagagamit. Siyempre, iba pa bayad nun. Bawat kilos, mata lang ang walang latay, kumbaga sa kuwan, lahat may tama Pero ito, pinakamatindi sa lahat. Nagtayo pa yata ng parang bangko tarantado na warden dyan. Walang ya talaga itong hayop nito, mga kaibigan. Yung mga detainee, alam mo ginawa niya? Pinadeposito niya yung mga pera. Sa bawat bilanggo, sa opisina niya. Ginawa niya, bangko. Custodian ng pera. Kaya kailangan, paunti-unti lang ang withdraw. Siya nagtatakda. Mga kaibigan. Sabi nga, pag nagtotono ng gitara, kinang-ninang. Tawag dito sa, walang ya itong warden nito. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ayan mga kaibigan. Ito naman, parang ATM machine yung opisina niya, Ginawang Pwede mag-withdraw, unti-unti lang. anytime. Hindi Oo. pa siya kumuha ng ATM machine talaga. Ayon pa rito sa napag-alaman natin, ito raw 277 Chinese nationals na involved sa investment fraud. Pinadadalhan ng 10,000 kada ulo ng kanilang kumpanya para sa kanilang pangangailangan. Di ba nahuli sila rito? Yung nag-hire sa kanila, dahil sa responsible sa kanila yon, kinakargo sila, para tulungan sila, pinadadalan sila kada ulo 10,000 habang nakakulong. Mga kaibigan. Pero, 2,000 lang yung ibinibigay doon sa detainee. Yung 6,000, kinakailangan
I-withdraw doon sa opisina ng warden. Yun yung ginagawang ATM. Kamagana kaya ni Eli Soriano itong hayop na ito, mga kaibigan. Ganyan na yung style ni Eli Soriano eh. Oh. Maluluma ang ano rito, mga bangko. Magsara na kayo. Paturo kayo ng kawalangyaan doon kay Warden. Ha? Bigla raw na-deport itong 243, mga kaibigan. Ha? Nakapagtataka. Doon sa 277 na yon, may naiwan pa na 700,000. Siyempre, ginawa ng deportation para maiwan na yung pera. Nahawak-hawak nitong walang iyang warden na ito. Ang laking krimen ito na nangyayari dyan sa facility ng Bikutan BI Detention Cell sa Bikutan. Mga kaibigan. Oh. Ang naiiwan para halaga, 700,000. Yung pinadeport, may 700,000. Napakawalang. Milyon-milyon pala kinita nito. So ngayon, napunta. Saan napunta ngayon yung 700,000? Siyempre, kasabwat yung main office. Kasi, sila ang magpapalabas ng order of deportation. Hindi naman yung warden. Yung warden, bantay nung kulungan. May kumita rito. Mga kaibigan. Walang sinabi yung Bucor sa kawalangyaan pala nito mga ito. Kaya, dapat si Bantag, hindi ilipat, ipasakop sa kanya yan. Maglalagari si Bantag sa MVP at tapos dyan sa immigration. Kumari, magpasabog na rin dyan. Di ba may sumasabog ngayon doon sa MVP? Ba dito mas maganda sumabog dyan kahit walang bagong taon Hindi pa bagong taon Di ba? Mga kaibigan, mga walang ya talaga itong immigration na ito. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. It's now October, the most wonderful time of the year. Christmas is coming. Plan your Christmas parties now. RJ Bistro is the perfect venue. The home of rock and roll in the Dusitani Hotel can provide food, drinks, waiters, a band, a dance floor, a sound system, and all your other requirements. For inquiries, call 0906-221-1524 or 519-8410. Ho, ho, ho! Merry Christmas from RJ Bistro. Hi there, RJ here. Bravo Executive Lounge, which happens on RJ TV Live every Tuesday evening from 9 p.m. to 10 p.m. is really picking up a lot of steam. We're getting more and more applicants to sing on the Bravo Executive Night. Lawyers, doctors, and even government officials have performed at Bravo Executive Lounge. Secretary Sal Panelo and Secretary Martin Andanar. So if you just want to have fun and enjoy music, you can also watch. There's no entrance. Now, if you want to sing, call Joy at 0917-543-8438 and tell her you want to sing at Bravo Executive Lounge. Join us. It's a lot of fun. And we have a fantastic Bravo Jazz Trio to accompany you when you sing. Bravo Executive Lounge will now be aired earlier from 9 p.m. to 10 p.m. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid.
Diyan po sa napakinggan ninyo tungkol dyan sa ginagawa sa BI detention cell sa Bikutan, o yun nangyari dyan at nangyayari pa ngayon hanggat wala silang ginagawa. Palagay ko may basbas ito ng ng matataas na opisyal ng immigration. Marami na tayong binulgar dyan, di ba? Pero patuloy pa rin, human smuggling. Pagkatapos yung DOJ, ganun din, walang ginagawa. Ibig sabihin, imposible. Ang views namin, 8 million plus. Imposibleng hindi kayo kasali ron. Di ba? Sa 8 million na yun, imposibleng hindi kasali ang mga nasa gobyerno. Katunayan, may mga instance na sasalubong ko, nakikinig ako sa iyo. Hindi ko nababanggitin ng mga pangalan. Mga walang iyalang talaga. Itong mga nasa gobyerno. Ibig sabihin, yan yung kanina, sabi ko, nababaliwala Yung pakikipaglaban, paninindigan. Paano ka pa makapaninindigan bilang isang Pilipino sa mga issue laban sa dayuhan kung kinakailangan mong tumindig? Paano mo magagawa yon? Paano mo ipaglalaban yung kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa na inaapi? Abusuhin sila ron. Inaabuso nyo rito. Mas walang iya nga sa inyo, sasabihin. Inaabuso nyo na nga. Ino-hold up nyo pa Mga otoridad nyo, ganyan Mga ultimong barangay Nag-aabang sa Makati Avenue ng mga naninigarilyo, pero sila naninigarilyo. Pagkadayuhan, naninigarilyo, kokotongan nila. Hold up Wala nang hindi nang hold up ngayon. Traffic enforcer, lahat yan. Yang LTO, lagay tayo office. Mga kaibigan, MMDA, LTFRB, lahat na nangungutong na barangay. Sa Maynila nga, yung MTPB, lintik pala. Kung mangutong yung mga hayop na yan, clamping naman ngayon ang ginagamit niyan. Kahit nakaparada sa tamang paradahan, kakapitan nung clamping, ikakandado yung gulong. Mga kaibigan, napakawawalang yana. Wala na tayo mapili. Dahil meron tayo nakikitang konting magandang nagagawa si Isko Moreno, sinasamantala naman ng kahayupan ng mga tauhan niya. Di ba? Ang katwiran nila, matatakban na to ng kabutihan ni Mayor Isko Moreno ang ginagawa. Di ba? Baka hindi paniwalaan ng publiko nangongotong kami. Di ba? Tanong nyo kay Dennis. Dennis Dominis. Dennis Dominis. Magbabasa kami rito ng mga reaksyon tsaka pagbati. Tutulungan tayo ng mga kasama natin, mga katropang lapid fire natin, si Kaani, Flormata Salude, si Carmela Torres Balcos, at si Susana de los Santos na kasama natin dito. Batiin natin si Arlene. Nanonood sa atin. Siyempre, salamat Arlene at saka sa kanyang husband, si Ramon Varias, dyan po sa Amsterdam, sa The Netherlands. Si Roxanne Rankin ng Florida, pinabati po natin. Siyempre si Mirna Guillermo na nasa San Francisco. Si George MP. Binabati natin. June de Valencia, salamat din kay katropang June de Valencia. Dito, kasali siya sa mga nagregalo sa atin ito. Baka raw magalit si Lolita Carbon kasi bubuwisan ng asin. O nga naman, si Nene. Ewan ko kung nakikinig si Nene,
Si Lolita Carbon. Sabi ni Carolina Luge, ng Italy, Kapersi, dito sa Florence, ang mga DDS may meeting para daw sa Christmas party. Sabi ko, unahin niyo pa ba yun? Christmas party, dapat unahin niyo yung nabiktima ng lindol sa Bisaya, Mindanao. O di nakanganga sila kahapon. Sa BK. Ano ba yung BK? Ha? Ano nga ba yun? Burger King. Si Ricky Valero, sabi niya, Kapersi, kaya itinaas yung buwis kasi binawasan ng gobyerno yung budget ng DOH. Kahit babawasan yun eh. Bakit sila mag-iisip ng buwis? Di, sabihin nila na hindi sila dapat bawasan ng buwis, ng budget, di ba? Lumapit sila sa mga kinauukulan. Ano ginagawa ng walang kwentang self-serving at saka vested interest na si Duque dyan sa DOH na yan. Kasi puro pansarili niya, iniintindi niya rin eh. Kailangan makinabang siya sa PhilHealth eh. Di ba? Dyan sa universal healthcare na yan, sigurado, pakikinabangan nila yan. Kikita rin sila. Si George Santiago ng Paranaque, may babatiin ba kayo? Yeah. Ako lang bumabati Binabati namin yung mga katropa namin dyan. Si Yula Sotelo. Si Yula. Si Maita Basilio. Maita Basilio ng Si Switzerland. Carolina Brihino. Ang kapatid ko yun. Si Carolina. Torres Si Brihino. Rosita, DC. Si Rosita. Jet setter. Kung saan bansa na pupunta yan eh. Ano pa? Yung iba. Rosemary Victoria. Si Rosemary Victoria Court. Kasama namin sa jamming dati, di ba? Kain niyang Mina. Si Kaenyang, siyempre. Oo. At nagpapabati ka si mga anak ko. Si Sige. Erica, Rachel at si Aga. At si Soren. Kamusta kayo dyan? Binabati ko rin yung kaibigan ko, si Azucena Loza ng Aritaw, Nueva Vizcaya. Nanonood siya. Sa Aritaw. Opo. Si Kaani. Binabati ko rin si Paterno Limcauco at saka si Leticia Limcauco ng Long Beach, California. Taga Long Beach pala sila, no? Madalas ko nakikita yun, nanonood si Mr. Limcauco eh. Si Marlon Lansangan ng Rancho Cucamonga, California, nanonood sa atin. Sabi ni Arlene, mahal dito sa Europe yung sea salt. Tulad ng asin natin sa Pinas na sea salt. Sobrang mahal dito nung kaya pag-uwi namin uli sa Pinas, magdadala ko. Galing dito sa Pinas. Oo nga. Alam niyo na pag-uusapan yung asin kanina na pag-usapan natin, di ba? Sabi ko nung malita ko, pagdamo diyan sa Paranaque, Las Piñas, puro asinan yan. Sa gawing kaliwa, yung Quirino Avenue na yun, mula sa Baclaran, di ba? Pagdating mo sa may Paranaque, nako, tsaka Las Piñas, makikita mo, gabundok ng mga asin, ang puting-puti, ang ganda. Di ba? Nawala na lahat yan. Puro bahay na dyan. Ginawan subdivision. Tinabunan na yung mga asinan doon, di ba? Diyan magaling si Villar eh. Kung ano yung tatabunan, pati creek, nawawala. Mga kaibigan, si June Minda Macaraig, si Oscar De Jesus na ating katropa, sa California ho yan, no? Si Arvin Bayran, Vanessa Rivera, kaya kulang pa lindol sa atin, sabi niya ni Vanessa. Baka sunod, asteroid na, grabe na evilness on its finest.
si Edgardo Lim ng New York. Sa mga revelasyon mo, saan napupunta ang ating bayan? Tanong niya ho, ano? Si Doc Ted ay nanonood po sa atin. Si Eden Cruz Payumo. Doc Ted, tumatanggap pa ba kayo ng mga referral dyan na magpapagamot? Yan ba'y pinapayagan sa kasalukuyang administrasyon dyan sa Maynila? Di ba? Dahil marami ring, alam niyo na, lumalapit sa atin, di natin alam kung saan natin mai-repair. Si Eden Cruz Payumo ng US of A, si Elizabeth Dungo, si Rafael Joaquin, Rolly Hernandez, buti ka pa, Percy, si Bantag na lang ang gawing, buti pa, si Bantag na lang ang gawing PNP chief para masugpo ang mga walang yang mga pulis. Pwede. Hindi pwede. Kasi hindi pa siya Brigadier General eh. Pwedeng pumili ang presidente, lagpasan niya yung mga senior hanggang sa 1-star lang. Pero mas mababa pa ron, hindi na pwede. Silvio Lugarte, edi ihanda natin si Bantag para sa posisyon na yun. Darating at darating ang oras, siya mapapahanay dun, di ba? Si Joel Cruz, si Gary Man ng Japan, Ted Noriega di Makulangan, ang ating kaibigang Rudy Santos ng California, dati po yung membro ng bandang Horoscope. Si Magdalena Dumlao. Si Dada. Si Bak Yaonsa ng Long Beach, California. Kapersi, dapat sisihin diyan si Alan Peter Cayetano. Bigyan daw sila ng 6 months, bubuti ang sitwasyon. Yan si Peter Cayetano, opportunista yan. Gusto niyan maging presidente. Wala may gusto dyan. Siya lang ang may gusto. Si Greg Belus Jr. Si Noel Campos. Good PM. From Pittsburgh, California. Pedro Penduko ng Rabi, Saudi Arabia. Si LB Di Guzman. Si Juan, Nick Mozo. From Toronto, Canada. Meron naman akong kilala, si Torotot. Taga-Torotot naman yung tarantadong yun. Marami nang tinorotot yun eh. Hindi baling siya nanorotot, wag lang siya matoroto. Torotot. Ito naman, Toronto. Mga kaibigan. Ramon Palyera ng Las Vegas. Laro mo na lang kami sa Baccarat, ha? Joke. Si Rolly Hernandez, ipakilala mo naman kami dyan sa mga bisita mo dyan. Kilala nyo na. Ang gaganda, di ba? Kita mo si Susana, mapagkakamalan si Dilima to. Nakabalabal, Di ba ganyan si Dilima? Umayat lang. Di ba ganyan-ganyan? Cecil Alvarez. Tama. Burger King, BK. Emmanuel Celso, nabanggit na natin. Si Diana Sayas Kirante. Yun namang nasa gobyerno, sayad naman yun. Ito, sayas eh. Yun naman kanina, may sayad. Yung sinasabi natin sa DOH, di ba? Si Diana ay taga Manitoba, Canada. Si Jerry Grad ng California. Matampuhin pala si Jerry Grad. Nagli-live group. Nagalit. Nagtatampururot. Huwag ka mag-alala. Wala na siya.
Ayaw namin ng mga, yung mga pangahas. Hindi kami nakikipag-associate sa mga ganun. Happy lang Simple tayo. lang kami mga tao. Si Concepcion Ison Chulbo ng Caloocan. Mabubuting kalooban pala yung sabi niya. Salamat daw sa inyo. Magandang gabi raw. Sa mga bisita na, hindi ko sila bisita. Katropa to. Na dumalaw dito, nagdala ng regalo, sipin ninyo. Tsak na marami maingit dito. Pa sa 8 million views. Oo. Parang ano na to eh. Ka-Percy, babatiin ko lang yung kaibigan ko na nanonood sa Rowlett, Texas. Saan? Rowlett, Texas. Ano pangalan? Sheila Ceruli. Ba nanonood Texas Marami tayong tagapaano dyan. Iba-ibang lugar. Merong Austin, merong Houston. Si Richard Romakin. Binabati natin. Hector Ponasier. Pakibati ng happy birthday ang aking batchmate na si Alfonso Alday ng Kissimmee, Florida, US of A. Dahil birthday ni Alfonso Alday, narito ang masaya nating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Christopher Canyalita. Siyempre, pasalamatan ko rin si RJ Rivera. Kaya dumami views. Siya ang ano yan punenter yan ba't napabalik ako ron? Ano tawag dito? Helen Jamson Ballesteros. Nanonood po sa atin. Willie De La Cruz. At salamat Congratulations daw po sa 8 million views. Isa raw siya ron. Si Peya, si Esteban Agustin. Binabati rin natin yung kapatid niya ni Edgardo Lim, si Iking na taga Las Vegas. Nakikinig din daw po sa atin. Si Esteban Agustin. Si Oscar Samson Jr. ng United Kingdom. Si Joe De Lemos ng Fresno, California. Si Romel Soriano Edangal from Qatar. Nakikinig at nanonood sa atin. Si Gina, nabati na natin Si Linda Espiritu. Si Rega Salvador ng Bulacan. Siyempre si Kamaita Basilio, nabanggit na natin. Si Luz Bimin Romana. Mga kaibigan. Sino pa? Kasi dito sa akin naputol. Naghang na nga. Ayaw daw magsalita ni Ani. Nagsalita ng araw Ikaw naman, Joel Cruz, sino pa ba? Andali, naputol Si
Si Ka Joel Diaz. Nabanggit na natin Nabanggit na. kanina. Oo. Nawala nga eh. Si Buenos Dias, Joel Diaz ang tawag ko dyan eh. Mga kaibigan eh. May beach dyan, Ka-Percy, ang pangalan, Holly Beach. Oo. Nakapunta ka ba ron? Sabi ni Silvio Lugarte. Nung maliit kami, yan ang pinaka-beach namin. Kilala. Baka akala ninyo. Magkakatabi yan, Aroma. Di ba? Holly Beach. Sa Cavite yun. Hindi, Paranaque lang yun. Paranaque. Sa may bago dumating ng Yun ang- Kabihasnan. Yun ang sikat nun. Cavite, ang sikat na Lido. Lido Beach, ayun. Oo, Alam ko Lido. yung Lido Beach. Tsaka Pag ano doon, sikat. Ngayon hindi na. Aroma, nakaano rin yata kami. Aroma. Di, sa Paranaque yan. Katabi ng Holly Beach yun. Yung Holly Beach nun nag-shooting pa rin eh. Nung araw eh. Nalimutan na. Wala ba si attorney? Attorney Toto Attorney Kausing? Martinez. Alam mo ba si attorney Toto Kausing? Yan yan? Trial lawyer. Natawag kong tawagin, trial lawyer. Si Topacio. Alam niyo kung ano yun? Ano yun trial by publicity. Puro publicity, walang pinanalong kaso yun. Puro artista kinukuha. Hindi, tsaka puro dyaryo. TV. Mga kaibigan. Naglalagay si Josie De Silva Ignacio ng Canada. Binabati natin. Si Josie ba, kasama? Josie De Silva. Oo. Ha? Sa? Kasama ba sa Hindi, no? Hindi. Si Kamaita pala yun. Maita Basilio. Oo, kasi De Silva naman si sabi ni Gina, Ka-Percy, mananalo ka ng senador Ayan. sa 8 million views mo. Nako, huwag mo ko itulak dyan, Gina. Galit ka ba sa akin? Sa politiko ipapasok. Kenneth. Ano ko? Mukauson? Ang dami raw follower sa Facebook, di ba? Sabi ni Henry Jock, ha, galing talaga ni Lodi. Bakit? Garapati tay, Ka-Percy, tapping. Ano yun? Garapati Percy Tapi. 1980, nag-swimming kami sa Aroma Beach. Nangati asawa kong popang, yung hapon. Marumi na noon. 80s Ang sinasabi ko rito, 70s. Rudy, 60s. 60s, 70s. Mga kaibigan, 60s. Sipin ninyo yan. Noon ngang araw yung mga dekada 60 na yon. Hindi mo kailangang umabot doon taga-Baclaran kami, di ba? Pumunta ka ron sa yan dulo ng Rojas Boulevard. Wala pa yung Coastal Road. Yung Mia Road, yun ang dulo niyan. Ngayon, doon sa tapat nung may club doon, di ba? Yung Fisherman's Wharf na naging Wild Duck, di ba? Eduardo's, yan yung mga club nung araw dyan. Yung tapat nun, kasi halos malapit na sila sa Mia Road yung mga club na yan Yung katapat nung beach na yon. Ang tawag namin doon Papag Beach. May mga papag doon, murang-mura lang. Para lagayan mo lang ng damit, ng mga kung ano-ano, mag-swimming ka na ron. Pag nag-swimming ka ron, kumati yung tubig, pwede ka pa manguha ng mga, ano ba tawag doon? Yung maliliit na. Hindi, kinakain yun Parang paros. Parang gano'n, pero hindi. Tulya. Tulya. Yun, tulya. Tawag doon, tulya. Yun. Alam niyo ba yung yung gulaman dagat? Yung seaweeds? Mga kaibigan, yung bilog-bilog?
Ang mahal niyan ngayon. Noon, ang tingin namin dyan, basura. Pati yung isa, yung parang hindi, yung parang, yung walis, tambo, parang tambo na maninipis na gano'n. Masarap din yun. Nilalagyan ng kamatis, sibuyas. Oh, alam niyo ba yung bilog-bilog ngayon na gano'n, yung gulaman dagat? Arusik pang tawag. Ano na yan, ini-export na sa Japan yan, kaya mahal na rito. Noon walang kwenta yun. Parang dumi lang yun na inaano dun. Pag binili mo nga sa palengke yung murang-mura, nakalagay sa malaking lata. Isang puno nun. Mura lang, baka 10 lang yun. Nahihingi mo pa nga. Oo, nahihingi pa. Dahil nga sa dagat, wala yun. Talagang marumi na nun. Sigurado mangangati. At saka nung panahon na yun, yung Aroma Beach, para ng motel yan eh. Noon pa lang martial law 70s, parang motel na lang yan. Diyan na lang nagpapalipas ng gabi para hindi ma-curfew. Oh. Yung si, Vanessa Rivera, sabi Max, senador. Nako, wala tayong hilig dyan mga kaibigan ngayon lang ulit ako nakapag-live. Nasira ko si cellphone ko, ngayon lang nakabili. Ulit. Wala, mahirap lang. Minimum lang. Si Henry Joke yun. Ganun ba? Meron daw pinagdadaanan pala si Josie. May sakit pala yung kanyang father. Nabiro pa natin. Si Noli Irejano. Nanonood po, mga kaibigan. Diba ito? Musician ito. Si June, alam ni June Tulya. Tulya nga. Mura lang daw bayad no 70s si Yula doon sa Aroma. Naku, wala na, maitim na yung tubig doon. Noong 70s. Kami mga 60s pa. 66 yan, 67. Naku, sus Mariose. Kaya sinumpa ko yung swimming sa dagat noon nung maliit ako. Kalahin mo pag uwi namin, siyempre bata. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa tubig. Pag uwi namin, tubig-tubig na yung katawan ko. Sa sandbar. Akala ko na deep yan. Parang paltos, di ba? Ang sakit. Ang sakit. Pag bata ka, yung unang sandbar, di ba? Ang sakit nun. Ang sakit nun, huwag ka lang mahipo ng ganyan Yung sandbar. Parang paltos. Napakasakit nun. Mahirap matulog. Wala na tayong oras Pasasalamatan ko lang ulit ang mga bumubuo ng tropang Lapid Fire. Si Arlene, hindi ko na mababanggit lahat ang pangalan Siyempre, yung mga nandito, si Susana De Los Santos, si Carmela Torres Balcos, siyempre si Kaani Flormata Saludes. Ang layo ng bahay nila para makarating mo dito. Pinigil ko pang umuwi agad Dahil sabi ko, kailangan mas maganda makita kayo ng mga listeners at viewers natin. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito
sa bayan ko. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras kaya dyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Sa pangalan po ng ating Technical Director si Ana, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nakinig. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido, sa mga sumubaybay sa Channel 224 sa Sky Cable, at syempre sa mga nanood ng ating pong live streaming sa FB, kay Susana de los Santos, maraming salamat, Carmela Torres Balcos, at kay Kaani Flormata Saludes. Ito po, si Percy Lapid, maraming salamat at magandang yumaga! Warden Ramicar Kagirong ng PI. Ikaw ay PI. Hindi dapat BI yan. PI. Bye-bye. Nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. The views and comments of the hosts and guests are not